Hindi ba ito mangangagat? Hindi po, Kuya? ma'am. Hindi po, ma'am. Okay, dito. Ang tigas, kuya. Hindi, malambot lang yan, ma'am. Tapos, Pisilin mo siya, ipitin mo ng ganon. pipisilin ko. O pipisilin mo, tapos silain mo. Perfect. Tapos, bawat spine niya, merong poison. Merong sac dito na merong poison. Pero itong most poisonous fish in the world, kinakain dito sa Pilipinas. Kinakain. Bakit natin kinakain yung poisonous? Ano ba naman? Matataas na kabundukan, malawak na karagatan at pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Ito ang mga magagandang tanawing makikita mo sa pagbisita sa Cagayan. Pero bukod sa tanawin, dapat din silang dayuhin dahil sa nagsasarapan nilang mga pagkain. Time to shine, mga Kagayano! Dahil ngayong gabi, mga kapuso, mga natatanging Cagayan dishes ang ihahain namin sa inyo. Ang probinsya ng Cagayan matatagpuan sa extreme northeast ng Pilipinas. Dahil valley o lambak ang Cagayan Province, hindi gaanong gumagalaw ang hangin dito. Kaya madalas mainit ang panahon dito. Katunayan, ang kabisera nitong Tuguegarao City hinango mula sa mga salitang Ibanag na Tugi Gari Yaw, na ang salin sa Ingles, this used to be fire. Nakapangingilabot sa unang tingin? Pero ang mga malauod na insektong ito itinuturing na exotic delicacy sa Cagayan. Ang abaling. Malaking bahagi ng ikinabubuhay ng mga taga-Cagayan ay nasa pagsasaka. Nagsasaka sila ng palay, mais at iba't iba pa. Pero ang problema sa pagsasaka, kapag dumating yung bagyo, syempre nasasalanta sila, wala silang inaani. Pag walang inaani, anong kakainin? Nakaisip ang mga taga-Cagayan na kumain ng isang, kumbaga, survival food. Ano ito? Insekto. Nasabi ng ilang mga scientifico, the food of the future. Ano itong insektong ito? Kung tawagin nila, abaling. Ano kaya yon? Let's go! Hi, Kuya! Hello po. Ano pangalan niyo po? Marlon po, donkey. Kuya Marlon, ano pong sinasaka ninyo karaniwan? Mais lang po, ma'am. Mais. Pero ngayon, ang kukunin natin ay hindi mais. Hindi mais, ma'am. Ano po to? Abaling? Abaling po, ma'am. Abaling. Opo, ma'am. Ano ba yung abaling? Ito po yung uri ng isang insekto po, ma'am. Insekto. Oo, pagkatagalan, pag ano na siya, magiging salagubang na po siya. Ah, sa lagubang! Opo, ma'am. Yung ano yung lumilipad yun Lumilipad, eh. Oo, ma'am. pinaglalaroan ko yan ng bata ko. Anong kaibahan ng abaling sa salagubang? Ang abaling po, ma'am, uod pa lang po siya, ma'am. Yung And then pag uod. ano na siya, magiging salagubang na magkakaroon po siya ng pakpak. Uod ang Oo. kukunin natin. Opo, ma'am. Akala ko po sa lagubang. Takot ako sa uod eh. Hindi naman po siya, ano, ma'am. Oh my God. O sige, saan po natin hahanapin? Dito po natin O hahanapin, sige ma'am. po, let's go. Ano? Huhukayin po natin siya, ma'am. Huhukayin. Opo, ma'am. Dito. Yan, Saan po? yan, ma'am. Ito, ma'am. Yan po ang kakainin natin? Ito po, ma'am, kakain natin, ma'am. Tanggalan natin siya. Pwede po bang palakihin na lang natin siya maging sa lagubang? Parang hindi ko ata kaya to. Ito. Tanggalin natin ito, ma'am. Okay. Para ano, tapos hugasan natin siya ulit, ma'am. Yan. Yan na ang kakainin natin, ma'am. Yan na. Oo. Huhugasan natin siya. And Okay. then, lalagyan na natin siya ng ricado. Maghanap pa po tayo. Okay po, ma'am. Hindi tayo mabubusog sa iisa. Hindi ba ito mangangagat? Hindi po, ma'am. Kuya? Hindi po, ma'am. Oh my God. Saan hinahawakan? Dito lang, ma'am. Dito. Sa kamay? Oo, dito. Hawak. Gaganyanhin? Dito mo unahan hawakan, ma'am. Dito. Hahawakan ko sa ulo. Oo. Kaliwa ang ganyan. Ganyan. Oo po, ma'am. And then, hawakan mo sa kabila. Tapos, Hawakan mo yung dulo nito, ma'am. Dito. okay, dito. Ang tigas, kuya. Hindi, malambot lang yan, ma'am. Tapos, Pisilin mo siya, ipitin mo ng ganon. pipisilin ko. O, pipisilin mo, tapos hilain mo. Ganyan. Hindi po na. Pisilin mo na, ma'am. Pisilin mo. Yan na. Nakapikit talaga ako.
Hilahin natin, hilahin natin. Sige, kuya. Okay, okay na yan, ma'am. Eh, maitim pa po. Okay, ilagay mo lang sa... Abaling ang tawag ng mga Cagayano sa larva ng salagubang. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa mga lupang sakahan. Kinakain kasi ng abaling ang mga ugat ng mga pananim. Nangingitlog ang mga salagubang tuwing August. Mula September hanggang March, nananatili sa ilalim ng lupa ang mga abaling hanggang sa lumaki ang mga ito at maging salagubang pagdating ng Mayo. Para sa mga magsasakang tulad ni Marlon, pesteng maituturing ang mga abaling sa kanilang mga pananim na palay at mais. Pero imbis na itapon ang mga nahuling abaling, naisipan nilang iluto ito at kainin. Okay, nasasanay na ako sa itsura niya. Yung mga worms kasi na, yung mga caterpillar, di ba, usually, ano lang siya, maraming paa. Ito, meron lang siyang paa na 6 na pera. at 6 or 4 na piraso. 6 yan. Nangangagat ba to? Pag naiipit siya, ma'am, nangangagat. Pero totally, hindi naman talaga Medyo siya. ano. matigas-tigas siya. Tapos, meron na tayong 20. Pwede na siguro to. Yung tinatanggal natin na dumi ng abaling, lupa lang naman ito kasi hindi naman sila kumakain ng maski ano, di ba? Opo, ma'am. Kinakain nila lupa lang. So para lang yung iluluto natin hindi lasang lupa. Opo, ma'am. Oo. Delicacy sa mga taga Cagayan itong abaling. In fact, kapag bumili ka nito sa palengke, ang benta dito ay nasa 600, tama ba? 600 po, ma'am, ang per kilo nito. 600 pesos per kilo. Pero kapag binili ito, linis na, wala na yung dumi niya. Opo, ma'am. Kailangan malinis na malinis yung abaling para hindi siya lasang lupa. Nandun kasi sa dulong party niya yung lupa. Ilagay po natin dito, ma'am. Pati suka, Tapos bawang. bawang, saka magic. Ayan, kumikilos pa eh. Maluluto na lang sila sa suka. So, ito na yung ating abaling na nilagyan natin ng suka at saka ng bawang at konting seasonings. Ang gagawin na natin ngayon, Ilalagay po natin sa kasunod. lalagay natin sa kaserola. Pakukuluan natin siya ng konti. Hintayin nating matuyo yung mismong suka at manuot siya doon sa ating abaling. Pakukuluan lang natin siya sa suka. Takpan po natin Takpan siya, ma'am. natin, okay. So pagkatapos ng ilang minuto, ayan o, natuyo na yung ating suka. Lagyan po natin siya Lagyan ng natin mantika. ng mantika. Ipiprito na ito hanggang maging crispy. Maya-maya medyo magka-brown na siya. Pag hindi na tumunog yung mantika, Luto na luto yon. na yun siya. Ano po ito? Inuulam niyo po ito? Pinupulutan? Paano po ba? Ulam po, ma'am, and then pulutan. Talagang ulam sinasama sa Oo. kanin? Ganon? Opo, ma'am. Pinupulutan rin, ma'am. Mas masarap to pulutan, ma'am. Handa na ba kayong kumain ng crispy fried abaling? Pwede na po, ma'am. Okay. Ay, tumigas na siya, no? Ay, okay naman. Masarap. Actually, masarap siya. Masarap. Crispy siya. Meron lang mga, cream sa loob. Yun nga nagpapalasa. Parang may powdered, creamy milk. Yun nga nagpapalasa sa baling mo. Huwag mo na lang isipin kumakain ka ng uod. Kakayanin mo na siya. Ang pinakasikat dito, nag-uumapaw sa mga sahog. Sa dami ng toppings, halos hindi na makita ang mismong pansit nito. May nakapatong pang poached egg sa ibabaw at siniserve ng may malinamnam na sabaw. Ang pambato ng mga Cagayano, pansit batil patong. Ito, pugon. Paano po una natin gagawin? Ang umpisa nito, gigisa tayo. Magigisa. Gigisa natin yung karne, yung gulay. Okay. Pero in this case, ang pansit batil patong, ang kanyang special ingredient ay cara beef. Karabit. Oo. Ano na po nilagay natin? Repolyo. Repolyo. Lalagyan natin ng konting, Seasoning. ayan, carrots. Ang
ginisang cara beef at gulay isa-set aside muna. Magluluto na tayo ngayon ng Noodles. noodles. Igigisa rin. Ano po yan, Sabaw, sir? yung sabaw na ano na Yung nilagang- pinagkuluan ng, pinagkuluan ng buto. ng buto ng Kalabaw. kalabaw. Wow! So, sasalain po natin ngayon. Tanggalin na yung sabaw. Aha! Ayan. Okay. So, hindi siya iluluto talaga sa mantika. Parang iluluto siya sa tubig. So, parang poached egg ang lalabas nito. Para hindi siya yung yung masuya, Mhm. nagkakasuya. Ito yung patong. Ginagawa natin ngayon, ito yung itlog na ipapatong. Wow! Okay. Parang medyo siya ha, hindi siya dry. Hindi po. Medyo masabaw ng kaunti itong pansit na ito. Tingnan mo naman itong pansit na to, mas marami yung toppings kaysa sa noodles. Yan ang masarap. Yun, no? Ito na yung pansit. Pero wala pa yung batil, sir. Pansit patong pa lang to. Siyempre, hindi ito kompleto kung wala ang masarap nitong sabaw. Ang ginawa natin, nagpakulo tayo nitong soup stock. Maglalagay tayo ng itlog. No, sasabaw. Tapos, babatihin. Ayun. Narito na ating finished product. Pansit, batil, at ayun, may itlog na nakapatong. Pansit, batil, patong ng Tuguegarao. Sa maniwala kayo o hindi mga kapuso, alam nyo bang ito, plus ito, 50 pesos lang. Ngayon, kung gusto nyo lagyan ng karahay or chicharon, 60 pesos. Kung gusto niyo yung dagdagan ng, ano ba to? Ay, favorite ko to, atay, another 10 pesos. So all in all, lahat ng ito, 70 pesos lang. Complete meal na, di ba? Tikman ko muna yung batil. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung sabaw ng kalabaw. Yung karne ng kalabaw. At ngayon, titikman na natin yung ating pansit batil patong. Sarap! Madali akong nasusuya, pero ito, hindi ka masusuya. Kasi iba-iba yung texture niya, iba-iba yung lasa na nalalasahan mo. Nalalasahan mo yung beef, pero nalalasahan mo rin yung crispiness ng chicharon, tapos yung distinct flavor ng liver. Perfect. Ang sarap talaga. Ang pangalan ng pansit batil patong mula sa mga salitang ibanag na batil, na ang ibig sabihin bate o to beat. Binabati kasi ang itlog na inilalagay sa sabaw nito. At patong na ang ibig sabihin ay ipatong o to put on top, na dahil naman sa poached egg na ipinapatong sa ibabaw ng pansit. Saan po? Wow. Isa sa mga pinakapaborito kong seafood ay yung eel sa Japanese unagi. Sobrang favorite ko ang unagi. Sa Pilipinas, ang tawag natin dito palos o kaya igat. Igat kapag freshwater yung eel. At nandito tayo ngayon sa Bugay Lagoon, freshwater ito, na ang bunganga niya ay opens up to the sea. Perfect para sa mga igat. Yung mga nakikita nyo yung dalawang kalalakihang yun si Michael tsaka si JP. Sila raw ang mga igat hunters dito sa Cagayan. Kuya, may mga huli na ba tayo dyan? Meron naman. Okay. Patingin. Yung karaniwan ng mga katutubo na mga kumukuha ng igat,
na-feature ko sila noon sa isang documentary, ang ginagawa nila talagang sinisisid nila yung mga igat, tapos talagang hinahanap nila, gumagamit sila ng sibat. Pero dito sa Bugay Lagoon, kasi sobrang yaman dito sa igat, sobrang yaman nila sa igat, ang ginagawa nila, tinatanim lang nila overnight yung kanilang panghuli, tapos binabalikan na lang nila kinabukasan. Yung magkapatid na to, pinamana na lang sa kanila yung family tradition ng paghuhuli ng igat. Ito, lawin nam sa Ilocano. Lawin? Parang bingwit. Parang pang-bingwit lang ng isda. Binibingwit ba yung igat? Talaga? O paano ginagawa? Usually, yung mga ganitong klaseng water system, napakayaman niya sa iba't ibang klase ng seafood. Perfect siya for certain kinds of animals, katulad ng mga igat. Pwede rin ito sa mga alimango, meron din mga hipon. Ang freshwater eel o igat ay isang uri ng isda na nahahawig sa ahas. Lumalaki kasi ito ng hanggang 2 to 3 feet ang haba. Kuha. Parang patay na. Ay, hindi, buhay. Oh, igat, 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 guys. I got the igat. Yeah. Okay. So, meron tayong nakuhang 1, 2, 3, 4. 4 na igat. Ang kapatid ni Mang Conrado na si Mary Ann, kilala sa lugar nila dahil sa sarap ng kanyang specialty, adobong igat. Yung manteka ho, yung luya, ilalagay natin para hindi malansa. Bawang. Susunod. Pangatlong ilalagay natin, sibuyas. Ito na higat, ilalagay natin. Tang muna, pag kumulo sa ilagay yung soy. Toyo man. Tapos susunod yung suka. Saka ilalagay natin yung paminta. Yung kanela. Yun. Takpan muna, pag kumukulo natin yung tubig naman ulit. Alright, subukan na natin itong igat, inadobong igat. Looks good. Sarap. Mahilig kasi talaga ako sa sa eel. Yung meat talaga ng igat lasa siyang parang pinagsamang or pinaghalong dalag at hito. Yung gano'n, yung may pagka-firm siya, yung nangunguya mo siya talaga, yung meat niya. As malinamnam, bagay na bagay siyang iadobo. Harap! Ang tawag sa isdang ito ay stonefish. Pinaka-poisonous na isda sa buong mundo. Actually, ako, scuba diver ako at isa ito dun sa mga importanteng lesson na binibigay lagi ng mga instructors namin sa amin na mag-ingat sa stonefish kasi napaka-deadly talaga nito. Yes, ma'am. Di ba? Very, very deadly. Dito sa Nangaramoan Beach sa Barangay San Vicente, nakilala namin ang mangingisdang si Mang Pedro. Alas 7 pa lang ng umaga, pumapalaot na siya. Kailangan niya raw kasing samantalahin ang low tide para mas madaling matunton ang mga stonefish at abalone. Karaniwang lumulusong si Mang Pedro sa tubig na may lalim na 5 feet. Gamit ang patpat na may bakal na hook sa dulo, isa-isang kinakapa ni Mang Pedro ang mga batuhan sa ilalim.
may nakita siyang stonefish, kinakalawit niya ito para mahuli. Pero kahit veterano na siya sa panghuhuli ng stonefish, iba yung pag-iingat pa rin daw ang ginagawa niya sa tuwing lulusong sa tubig. Ang stonefish kasi ang itinuturing na most poisonous fish sa buong mundo. Ang mga spikes o tinik sa likuran nito nagtataglay ng lason na maaaring makaparalisa o makamatay sa taong matutusok. Dahil karaniwang kakulay at nagbe-blend sa mga batuhan ng mga stonefish, hindi mo ito basta-basta makikita. Si Mang Pedro minsan nang natusok nang makamandag nitong tinik. Yung tinik niya sa ibabaw. Kasi pag matinik ka dyan, talagang mahirap. Kasi nasubukan ko lang na tinik yun eh. Nahimatay ako. Sarang biglang bumaluktot yung kamay ko tapos lumalaki. Lumalaki yung braso. Tapos wala kang malagyan ng sakit. Sakit. Sobrang sakit. Kung titingnan mo siya, ang pinaka-deadly na parte nito ay yung kanyang Spine. dorsal part. Oo, Yes, yung ma'am. kanyang spine. Yan. Kung makikita ninyo, meron siyang exactly 13 spines. 13 na mga tusok. Tapos, bawat spine niya, merong poison. Merong sac dito na merong poison. Pero itong most poisonous fish in the world, kinakain dito sa Pilipinas. Kinakain. Bakit natin kinakain yung poisonous? Ano ba naman? Tanggalin lang po natin to, ma'am. Pwede naman pong kainin. Okay. Limitado lang yung mga bansa sa buong mundo na kumakain ng stonefish. In fact, sa Europa, banned itong isdang ito kasi metikuloso yung pagluluto nito eh. So, kailangan talaga meron kang skills sa pagluluto. 10 taon nang nagluluto ng stonefish si SP. Ang pinakamahirap pero pinakamahalagang dapat gawin bago iluto ang stonefish, tanggalin ang nakalalason nitong tinik. So, ano nang gagawin natin? So, ang unang gagawin natin, Uh-huh. tanggalin natin to. Hindi ba bawal hawakan yung spine kasi may poison? Ma'am, ito sa part na to wala naman na. Yung pinakadulo. Yes. So, gugupitin ko lang to. Matigas, ha? Ay, parang may buto eh. Yes, ma'am. So, kailangan pati yung buto tanggalin. Yes, ma'am. Tanggalin po yun. Medyo matigas siya, ha? Makunat. ang balat. Makunat siya, oo. Ang tamang pagtanggal ng nakalalasong tinik natutunan daw ni SP nung nagtatrabaho pa siya bilang cook sa isang restaurant sa Hong Kong. Kailangan talaga tanggalin yung pinaka sa puno niya para lang siguro tayong natanggal na natin yung poison. Yung poison kasi nakakabit talaga mismo doon sa kanyang spine, sa kanyang mga tusok-tusok. So ito na yung hiniwa-hiwa natin na stonefish, tapos kailangan banlawan nyo siya ng hindi lang isang beses, 2 times or 3 times talaga para talagang maging malinis na malinis siya. Ano nang gagawin natin dito? Lalagyan natin ng white pepper. White pepper at konting salt. So luya lang. Yes, ma'am. Luya. Luya, olive oil, Yes, ma'am. tapos ilalagay na natin yung isda. Alright, so kapag luto na yung ating isda, ano nang gagawin? Aakunin natin. Aakunin na. So, 15 minutes lang. Pero yun nga, pula-pula pa siya. Meron pang konting pula-pula. So, hindi pa talaga to Hindi pa luto, luto-luto. ma'am. Hindi pa. Half cook lang. Yes. Tapos, olive oil ulit. Ano po yan? Leeks, ma'am. So, naglagay na tayo ng kamatis. Tapos, lagyan natin ng tubig. Parang sinigang na, ate. Yun! Ayan, kumukulo na. Tapos kumatas na yung ating kamatis doon sa sabaw. Pwede na nating ilagay Yes, yung ma'am. Pwede na. ating stonefish na kanina half-cook lang. Tapos, Lagay na ulit natin to. maglalagay tayo ng tofu. Yes. Pagkatapos ng 10 minutes, uy, iba na itsura niya, ma'am. Oo, malagatas na, ma'am. Bakit parang puti na?
naging puti yung ano, yung... Nagagatas. Oo, yung soup niya. Lalagyan na natin ng leeks. Pampalasa at garnishing at the same time. Pagkatapos ng leeks, lagyan na natin ng toyo. Pero ito, Chinese soy sauce din. Yes, ma'am. Oo. Chinese. Ay, ganun lang kakonti. Yes, isang, ma'am. isang kutsara lang. Naku, excited na akong tikman to. First time ko tong kakain ng stonefish. Ang kinatatakutan ng mga scuba diver. Ay, ang sarap. Ina-expect ko maasim, parang sinigang. Hindi. This is really fish soup. Yes, ma'am. Talagang lasang-lasa mo yung isda. Wala akong hinalong iba dyan, ma'am. Asin lang. Ang sarap! Tapos perfect na perfect siya doon sa nilagay natin na onion leeks. Yes, ma'am. Kasi meron siyang konting anghang. Uy, ang lambot ha. Yes, ma'am. Ang lambot niya, tsaka puting-puti. Parang lapu-lapu. Wow! Wow! Parang primera klaseng isda to. Ang lambot. Yes, ma'am. Very, very soft and flavorful. Parang kumain ng lapu-lapu. Wow, para sa isdang napaka-poisonous at hindi magandang tingnan. Yes, ma'am. Napakasarap! Marahil sa layo ng probinsya, nagdadalawang isip ang karamihan na puntahan ng Cagayan. Pero kung inyo itong sasadyain, sulit naman ang inyong pagbisita. Dahil ang Cagayan may taglay na natatanging yaman. Mula sa nagagandahang tanawin, mayaman na kultura at kasaysayan, at syempre, mga masasarap na pagkain. Mga pagkaing pinagyaman ng mga Cagayano na dapat tikman at ipagmalaki nating mga Pilipino. Naimbag na rabi mga kapusong Ilocano, Diyos tagabi sa mga kapusong Ibanag. Sarap! Ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap. Ay, ang sarap.